paghihirap, ng pag-asa at ng kagitingan, ang panahon kung saan ang mga Pilipino ay nag-alsa laban sa pang-aapi ng mga Kastila. Sa gitna ng kaguluhang ito, sinasabing may 3 paring martir ang naglakas ng loob upang ipaglaban ang ating kalayaan. Ngunit, tunay nga bang sila ang namuno sa aklasang ito? Okay class, so we're now at the period of the Cavite Mutiny, which is a very crucial part here in our history. Ay yung mga nakikita nyo, itong mismong city na ito ay saksi sa Cavite Mutiny. So, is there anyone here familiar with the 3 Catholic priests? Mas kilala sila bilang sa anong? Siyempre, hindi. Clue po. Okay, so bibigyan ko kayo ng clue. Yung 3 priest na tinutukoy ko ay si Padre Mariano Gomez, si Padre Jose Burgos, at si Padre Jacinto Zamora. O, ayan na. Hindi ko na sa inyo Alam ko na yan, ma'am. Marjo. Alam ko Marjo talaga yun eh. Mali. Ma'am, may sinasabi po si De Los Santos. Okay, De Los Santos, go. Wait, ma'am. Majoha? Yan! No, mali. Okay, so the actual answer is Gomburza. Ewan ko ba kung saan nyo kinukuha yung mga sagot nyo, kayo talaga mga kabataan, kung nabubuhay lang si Rizal. Okay, so going back, the Gomburza, they were the 3 priests who paid the ultimate price for their beliefs. Sino ulit tong mga to? Padre Mariano Gomez, si Padre Jose Burgos, si Padre Jacinto Zamora. Okay, very good. So their sacrifice inspired many Filipinos to fight for freedom. It is a story of courage, of standing up for what's right kahit na mahirap to. Kalat naman. Kapag-guys nga muna, magpumunta kay Lola. Ano ba to? Ito yung pinapadala ni Lola sa kanya. Lagi niya akong kinukwentuhan about sa Cavite Mutiny, pero hindi ko naman in-expect na connected pala kami dun. Sino to? Bakit parang familiar? Si Lolo ba to? Bakit hindi niya sinabi to? Kailangan ko siya tanongin. Now, do you have any story about our family? Marami, Apo, but not for you. Those memories are painful. Masyado kang bata para to. Nakita ko to sa likod ng sasakyan. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin ang mga to? Anak, masakit ang nakaraan. Ang asawa ko, ang lolo mo. He was a brave man. He fought deeply for our freedom. Pero, pinagbayaran niya doon ang hingit pa sa sobra. So, na lang kalimutan ng lahat ng iyon. Alam kong walang dahon sa puno ang maaaring gumawa kung hindi kalooban ng lumikha. Dahil hiniling niyang mamatay ako sa lugar na ito, mangyari ang kanyang banal na kalooban. Wala kaming kasalanan! Inosente kaming lahat! Bakit kami kailangang matay ng ganito? Wala siyang kasalanan! Wala siyang kasalanan! Dapat talaga mustisya sa mundo! Wala siyang kasalanan!
Magandang tanghali po. Maaari ko po bang malaman kung ano po ang inyong pangalan? Ako si Ginang Remedios S. Ordonez, ang designated tourism officer ng Cavite City. Dati akong guro at mula pa nung guro ako ay labas-pasok na siguro ako dito sa lugar na to upang magbigay kaalaman sa mga mag-aaral na katulad ninyo tungkol sa kasaysayan ng ating syudad. Bale, ako nga po pala si Elena at nagpapasalamat po ako kasi binigyan niyo po ako ng pagkakataon para malaman kung ano po ba yung tunay na nangyari. Bale, gusto ko lang din po itanong kung ano po ba talaga yung tunay na nangyari dito sa Fort San Felipe, kung saan po naganap yung Cavite Mutiny, kung ano po yung naging connection ng Gumbursa at bakit po ito naging controversial. Sige, mamaya titingnan natin. At makikita nyo rin yung mga rebulto ng Gumbursa doon sa isang panig dito. At makikilala nyo siguro kung sino talaga at saan nanggaling ang Gumbursa, kung sila ay nakapasok din talaga dito sa lugar na ito. Sino po itong mga nakalista dito? Yan yung mahigit na 200 mga kasama sa Cavite Mutiny. Marami diyan ang manggagawa, marami diyan ang mga meron na posisyon sa pamahalaan at meron din silang mga tituladong mga Caviteño ng araw. Actually, start tayo na ang Cavite Mutiny is not an uprising to be freed by the Espanyol Regional Independencia ng Pilipinas. Ito ay isang ordinaryong pag-aalsa ng mga manggagawa. Dahil noon makikita nyo na siguro mga Espanyol na mapuputi, matatangkad, iwari nila sa sarili nila ay sila ay nakakataas na uri ng tao sa mga Indios. Diba tawag sa atin sa mga ninuno natin Indios? Okay. So lahat ng kanilang mga sweldo, lahat ng buwis, dinagdagan nila at sobra ang oras ng pagtatrabaho. Ngayon naman yun ang problema rin sa society natin, di ba? Yung hindi patas ang pagpabayad sa mga manggagawa, kaya nag-aalsa. Kaya sa mga historian, tinuturing nila na ito ay isang pag-aalsa ng manggagawa sa kalupitan ng mga Kastila nung araw. Kasi ang nandirito nakatira sa buong Puerto ay mga Kastila, mga kanilang pamilya, yung mga donya nung araw. Ngayon, ang turing nila sa mga manggagawa natin dito para alipin. Parang second class at third class na tao na pwede nilang gawin lahat ng gusto nila. At nagkaroon lang sila ng pagkakataon o nagkaroon lang sila ng lakas ng loob na lumaban. Actually, ang Cavite Mutiny of 1872 ang tinaguri ang grandmother of the revolution. Bakit? Kilala niyo si Sir Rizal, Julian Felipe, di ba? Si Sir Rizal noon na 11 years old pa lang. Ganon din si Julian Felipe. Kaya sabi nga nila na mga hero sila na hindi natin na bibigyan ng halaga, pero ang kanilang nagawa sa ating bayan, sa ating lungsod ay higit pa, siguro ipas pa nila higit pa sa nagawa nila Bonifacio nila. Sana lalo na yung kay Bonifacio na sinasabing walang laban na pinanalo. Ma'am, ano po ito? Nung araw, meron lahat ng mga corners ng Fort San Felipe, merong ganyan. Yan yung guardhouse. Kung makikita ninyo, merong parang bintanilya, hindi nyo makikita yung tao. Kung meron merong babaril o merong susugot, hindi siya maano din sa loob. May shield siya dahil makapal. Maaring hindi na ito yung pinaka-original stone pero makakapal. Yung mga adobeng bato, yung maabot na hanggang 1 meter ang kapal. I think 6 or 9 na ganyan sa bawat corner nito. Makikita natin iba doon. Yaan nakatanaw sila, wala pa siguro yung mapunong yan. Kitang-kita na yung mga nangyayari sa Maynila. Yung kung may ilaw, yung mga, di ba no, hindi pa, wala pa electricity masyado. Meron lang sila ba, may kapistahan, pero uso na nun ang mga paputok. Fireworks? Mga fireworks kasi mas nauna technology na in-check eh. Mga Chinese din ang umano din ng araw. So, kala nila signal na yun
ng uprising sa Manila. Pero hindi nila alam. Yun ay bisperas ng fiesta ng Loreto sa Santa Mesa, January 19. Pero yun, pinagabihan ng 20, ayun na siya. Naglaban-laban na. So, ano po ba talaga ang naging ambag ng Gombursa sa Cavite Mutiny? Alam mo, pag merong nagtatanong tungkol sa Gombursa, may naalala ko dun sa bahay ni Kuya. Ang sinabi ng bata ay, Madyoha, Madyoha. Unang-una nalungkot talaga ako. Pero nung sinabi ng isang modernong historiador, para sa kanya, accepted yun. Para daw yung technical, para daw yung sa moderno. Pero, siyempre, old school ako. Naiinis ako. Gombursa is Gombursa. Kasi ang Gombursa, yun ay isa ang ginamit ng Katipunan as their password. Hindi ka makakapasok sa meeting ng Katipunan without telling the password Gombursa. Gomez, siya yung isa sa pinaka-matanda sa Gombursa. Hindi sila dito nakatapak. Nasa sila, nasa ibang lugar. Si Jose Burgos ay nasa Ilocos. Kaya lang si Jose Burgos, being a writer, with that time, marami siyang mga articles against the friars, yung mga, gusto niya kasi, yung mga Pilipino, kasi apelin sila hindi patas din yung tingin ng mga pari sa kanila. Akala din nila parang utusan lang sila ng sa kristal, parang ganyan. Pero yung nagpakita siya na siya ay mayroong talino, nagsusulat siya tungkol sa mga doktrina ng simbahan na gusto niya itagalog na rin at para maintindihan. Meron din siyang mga sinasabing against doon sa iba-ibang mga patakaran ng simbahan. Yun. Nasangkot lang sila doon na akala nila ay sila ang isa sa mga nagplano ng Cavite Mutiny. Ngayon, from January 20, 1872, isa-isa sila dinampot at pinulong. Sila hatulan ng kamatayan. So, garote. Ang garote yung nilalagay na bakal dito, tapos pinipihit hanggang sa mamatay. Yun ang isa sa pinakamasakit na ginawa sa isang Pilipino, sa mga Pilipino ng araw. Kaya, tulad ng sinabi din ni Dr. Rosario sa kanyang mga libro, nabanggit niya yung pag-ibig na nandun din yung Gombursa. Napanood niya ba yung moving Gombursa? Movie, yes po. Nakikita niyo doon, may bahagi doon na, although hindi siya kumpleto, pero may bahagi doon talaga nabanggit ang Cavite Mutiny. Pero actually, wala silang pinalaman sa Cavite Mutiny. Cavite Mutiny, manggagawa, sila mga pare. So, parang sa sekularisasyon ng araw, nadamay lang sila. At nilidis din sila na maklilitis lang. Hindi totoong kunyari lang, kunyari may paglilitis, pero wala. Basta hinatulan na kaagad sila ng kamatayan. Ganon din na nangyari sa iba nating mga heroes na nagorote rin sa bagong bayan. Pero yung time na yun, sinasabi ko sa inyo, walang malinaw na written history. Nagkaroon na lang tayo ng mga written na mga historian, time na ng Amerikano, 1900. Siguro ngayon, nasa kasalukuyan tayong panahon na merong sa pagsasaliksik, binabago na natin, tinutuwid na natin yung mga tunog na pamilya. Na through pag-interview sa mga kamag-anak. Mas yan kasi parang first hand yun Personal information. Information. Kasi noon, wala pa tayong mga Facebook noon, wala pa tayong Tsaka ang libro natin noon, wala pa tayong mga mananalat ng araw ng talaga. Kundi yung sina Del Pilar, sina Jose Rizal, sina Graciano Lortizana, yung mga ganun. Yung ulang nabutan yung pinapag-aralan natin sa social studies. At yun din ang namulat din ako sa ganun. When you grow old, siguro magbasa kayo, you will learn to balance kung anong totoo, kung ano yung hindi totoo.
Kasi po minsan po pag word of mouth, parang mas reliable. Yes, lalo na kung may relasyon, right? Ako, yung anak. Kasi nung araw, di ba sa ang Pilipino, kung hindi ka mamamatay, hindi ka hero. Kailangan mamatay ka, maging bayani. Patahin ka muna. You have to correct. Hindi naman masamang i-correct. So, siguro darating ang panahon at yung time ninyo na kayo mananaliksik sa susunod at meron kayong sa gadgets, mas madaling palawakin. Mas madaling information na kumalat. At nakaka-worry lang doon. Yung kakalat yung maling information. Yung fake news. Yes po. Gumbursa will forever be remembered as Gumbursa. Sino po ba talaga ang nag-start na Cavite Mutiny? Ang nag-start na dito ay meron din dugong yung Castilla, si Sergeant Lamadrid. Meron tayong bus nila Madrid doon sa City Hall. Kinikilala din yun as one of the heroes of Cavite City. Siya yung main character ng Cavite Mutiny. Kasi siya nga po yung Masarap pag-aralan ang history ng Cavite. Sana magpatuloy kayo ng inyong mga pagsaliksik. Not just for compliance sa inyong subject. Gawin ninyo yung research work ninyo, gawin ninyo talaga sa sarili ninyo. Because hindi nyo nakikilala yung identity ng isang tunay na Caviteño. Caviteño, kahit na ikaw taga-Maglieta, kahit na ikaw taga-General Trias, iisa tayo. Ang Cavite province is the cradle of the revolution. Cradle of the revolution. And may entire number 1 dun sa lisana yun. The Cavite Mutiny is the grandmother of the revolution. 1872. My lolo was a hero, isang bayani, na nagpakita ng lakas ng loob at nagsakripisyo para sa ating kalayaan. At ang kwento niya ay nagsisilbing tanda na ang ating mga ninuno ay nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa ating bansa. Isa rin itong paalala that we should never forget the sacrifices of those who came before us. Let's not forget our history. Their sacrifice gave us the freedom that we enjoy today. And their story will continue to inspire us to fight for justice and for a better future. Habang isinasalaysay ko ito, hindi ko mapigilang maging masaya as I proudly carry the blood that seems to be a mixture of courage and love for the nation. This is our history, the foundation of our freedom. At bilang isang guro, it is my duty na ituro sa kabataan ang kwento ng nakaraan, of why we should love and care for our country. Tulad ni Lolo Manuel, ipaglalaban ko ang ating bansa ng may dangal. Ang kwento ni Elena ay siyang patunay na ang ating kasaysayan ay puno ng mga taong nagsakripisyo para sa ating bayan. Marami sa kanila ang hindi natin kilala. Ang tunay na lumaban, ang ating mga bayani. Marahil ang dugo nating mga Pilipino ay may halong katapangan at pag-ibig natin sa ating bayan. Ikaw, napaisip ka ba na marahil ang dugo na dumadaloy sa iyo ay bahagi rin ng ating kalayaan?